Well, ang nangyari po nung Oktubre, sinabi nila na ibaba ba ang presyo. Tapos ngayong Disyembre, sinasabi nila na baka hindi kayang ibaba ganyang kalaki muna. Ang farm to market roads din ay dinagdagan din ng budget sa BICAM. Naging 33 billion na nanggaling sa savings naman mula sa flood control. Kaya ang lumalabas, hindi na wala ang korupsyon sa budget, inilipat lang, in that case, to farm to market roads na actually may kasing laking kickback kaysa sa flood control. Kaya siguro uh, ang takeaway natin dito ay konti lang ang nagbago pagkatapos ng lahat ng mga kontrobersiya sa flood control. H projects ay hindi tumutulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya. In fact, dahil sa korupsyon, umihina pa ang ating ekonomiya. Kaya kung walang projects ng DPWH, pero mabawasan na lang ang utang at ang buwis sa taong bayan, sa tingin ko, in that case, lalong lalakas ang ating ekonomiya. Pero kung meron man, pero bawasan ang presyo dahil sa scrutiny ng publiko, syempre mas maganda naman na may infrastruktura sa ating bansa. Pero hindi natin dapat tanggapin ang paliwanag na kailangan nating aprubahan ang budget kahit may korupsyon dahil hindi po ito kailangan ng ekonomiya. Sir, ano na po ang inyo pong mga observations? Patuloy po ngayon ang diskusyon sa Bicameral Conference Committee ng 2026 Proposed National Budget. Ang deadlock ngayon ay tungkol sa presyo ng mga proyekto sa DPWH na ating unang na-bring up actually sa Kongreso noong September pa, at sinasabi ng DPWH na wala daw silang panahon para i-recompute ang mga mas mababang mga presyo. Pero sa totoo lang po, ang dahilan na hindi po nila nare-revisa ang mga presyo dahil syempre maraming mga may ayaw din na bumaba ang mga presyo. Pero umaasa tayo na pagkatapos nito, dahil nakatutok ang publiko ngayon, mapapaba ang presyo ng mga proyekto ng DPWH. Sir, para po sa mga hindi nakakaalam, ano po ba itong sinasabi at pinagtatalunan ngayon na Construction Materials Price Data? Dumaan po ito sa pagsusuri ng House of Representatives. Opo, ang DPWH mismo ay umamin na up to 50% daw overpriced ang mga projects. At ang savings kung gamitin ang mas mababang presyo ay 45 billion pesos. Sa tingin ko, dapat mas mababa pa nga ang presyo kaysa sa yung binibigay nila. Pero kahit na 45 billion pesos ang overpriced, napakalaki naman ng halaga nito. At alam naman natin na may mga kickback sa DPWH. Kaya kung maipasa ang budget na may 45 billion peso discount, ibig sabihin, yan yung mawawala sa mga kickbacks. Kaya importante siguro na hindi maaprubahan ang budget na hindi bawasan ang presyo ng mga proyektong ito. Opo, tsaka sir, di ba na-approve na ito ng DPWH, tapos biglang kabig, dun yung red flag sa taong bayan Tingin mo, sir? Tama, ang paliwanag daw nila ay kailangan nilang aralin ng mas mabuti kasi iba-iba daw ang presyo ng asfalto sa iba-ibang mga probinsya. Sabi nila, tama naman na 60 billion dapat ang total savings sa buong bansa, pero baka masyadong malaki ang binawasan sa ilang mga probinsya, masyadong maliit naman ang binawasan sa ibang mga probinsya. Alam naman po natin na hindi yan totoo dahil ang sabi ay 40% lang daw ng proyekto ay ang tunay na cost ng mga kontrata at 60% ay napupunta sa kita. Kaya kahit na over ang discount sa proyekto, may malaki pa namang margin. Pero mainit po ang talakayan ngayon kung ilulusot ang mas mababang presyo sa DPWH o hindi. Sir, we have identified the problem, no? Yung deadlock na source po ng bahagi ng dalawang kapulungan ng Kongreso. No, ano po yung solution po bilang nakikita niyo, sir, na polisiya? I think they will probably agree on some midpoint, but to me, even if the full discount is given, kulang pa kasi ang mga testimonya nga sa mga DPWH hearings ay mga 25% ang mga kickback on average. Kung ang ibinaba so far ay 10% lang at gustong gawing 5% na lang, ibig sabihin may 20% pa na matitira. Kaya ang isang panukala naman namin ay bantayan ang bidding ng mga proyekto. At kung ang lumalabas ay
kung 100 pesos yung budget para sa contract at puro 99 or 98 lang ang bid sa 100 pesos, ibig sabihin nagkaroon ng lutuan ng bidding at dapat ipa-rebid ang mga contracts. Kung gusto natin talagang ibaba ang presyo ng mga DPWH contracts, marami pong mga paraan. Pero nasa DPWH na lang po kung tunay nilang gustong ipababa ang mga presyo o kung hanggang announcement na lang na ibababa ang presyo pero walang dinideliver na tunay na savings in the end. So tingnan natin kung ano ang magiging kalabasan sa mga susunod na mga buwan Hindi pag po, finally na bid out itong mga proyekto. Apo, Your Honor, hindi po kasi tapos yung issue sa flood control. Actually, naghahanap pa tayo ng matinding hustisya, no, na sa issue na yan. Here comes 2026 budget. Inaasahan po ng tao na nadala na ang administrasyon sa issue ng korupsyon. Pero ito na naman. Walang kadala-dala. Ika nga ng mga nagkukomento ngayon sa ating palatuntunan. Well, ang nangyari po nung Oktubre, sinabi nila na ibababa ang presyo. Tapos ngayong Desyembre, sinasabi nila na baka hindi kayang ibaba ganyang kalaki muna. Ang farm-to-market roads din ay dinagdagan din ng budget sa BICAM. Naging 33 billion na nanggaling sa savings naman mula sa flood control. Kaya ang lumalabas, hindi na wala ang korupsyon sa budget. Inilipat lang, in that case, to farm-to-market roads na actually may kasing laking kickback kaysa sa flood control. Kaya siguro ang takeaway natin dito ay konti lang ang nagbago pagkatapos ng lahat ng mga kontrobersiya sa flood control. Opo. 'Di ba dapat careful, no, ang administration sa ganitong mga programa dahil hindi pa tapos yung naunang anomalya eh. Dapat i-earn nila muli yung trust ng taong bayan sa pamamagitan ng transparent na mga programa o proyekto ng government. Some would say na malabo na magkaroon ng malinis na 2026 budget. As a legislator, sir, ano tingin mo dyan? I think the fact that the public has moved on from the issue in some respects and is focused now, of course, on the holidays has given the people who want to benefit from the national budget some more leeway to try and bring back some of the pork barrel that was promised to be taken away. And the other thing is there was a promise to file cases, if not arrest, some of the perpetrators on these DPWH projects by December 15. And in fact, parang nalimutan na rin kasi ng ibang mga tao na siguro Pasko may mas magagandang mga balita. Pero sir, sinabi po ng 2026, sir, malam din po kayo sa ekonomiya. Totoo ba ito, sir, na claim? Yun po ay kalokohan. Unang-una dahil hindi naman lumilikha ng yaman ang mga DPWH projects kasi ang buwis ng taong bayan lang din naman po ang nagpopondo sa mga proyektong ito. Tapos, sabi ko nga kanina na 40% lang ng contract price ay napupunta sa proyekto. Yung 60% ay kita ng mga contractor at yung mga proponent. Tapos, ibang mga bansa, kaya siguro ang piso sa dolyar ay humihina dahil maraming mga naglalabas ng pera ngayon. At kaya, humihina din ang ating ekonomiya. Ang ibig sabihin po nito ay ang mga DPWH projects ay hindi tumutulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya. In fact, dahil sa korupsyon, umihina pa ang ating ekonomiya. Kaya kung walang projects ng DPWH, pero mabawasan na lang ang utang at ang buwis sa taong bayan, sa tingin ko, in that case, lalong lalakas ang ating ekonomiya. Pero kung meron man, pero bawasan ang presyo dahil sa scrutiny ng publiko, syempre mas maganda naman na may infrastruktura sa ating bansa. Pero hindi natin dapat tanggapin ang paliwanag na kailangan nating aprubahan ang budget kahit may korupsyon dahil hindi po ito kailangan ng ekonomiya.